Good morning po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Welcome po sa ating Thursday group. Amen. Isang palakpak po dyan. Papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. And kumusta po tayong lahat? Thanks God. I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, may payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Yehey! Palakpak po dyan at babatiin natin ang ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel at sa ating FB Live. Amen po ba? Amen. Amen. Dahil wala po tayong baguhan, dadaratso po tayo sa sharing portion. Yan. Pwede po kayong humarap po dito po para makita po tayong lahat. Ayan. Sino po ang lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen. Hello, Thursday group. Lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen. Amen. Kung tayo po ay lahat ay pinagpala, tatawagin ko na po dito sa harapan ang unang mag-share ng kanyang pagpapala. Ayan, may nagsabi na sa akin kanina, si sister po ang mauna. Alika po sa harap. Sister Maita. Amen. Isang palakpak po para kay Sister Maita. Magandang hapon po sa inyong lahat, sister, brothers. Pasalamat lang ako dahil na-verified na yung kontrata ko. Ngayon, kanina pumunta ako, nagmamadali ako kasi para maabutan ko yung misa. Kaso lang, naabutan ko lang sa Ebanghelyo na. Pero okay lang yon kasi every morning, lagi naman akong nagsisimba sa online habang naglilinis, nakaano na yung headset ko, ay ano ko dito, Bluetooth, habang naglilinis, tulog pa yung amo, yan ang ano ko, daily routine ko sa umaga, 6 o'clock, nakikinig na ako ng misa, advance na ako lagi. Maraming salamat, Lord, at na another 2 years, another na naman pagtitiis, pero sinasabi ko sa sarili ko at sa pamilya ko na ito na lang yung last ko at saka 2 years ko na lang kayong makakasama dito sa Thursday group dahil talagang mag-i-enjoy na ako sa Pilipinas dahil tapos na yung obligasyon ko sa anak ko dahil nakatapos na simple lang yung pangarap ko sa buhay. Ayoko na yung aanhin ko naman yung maraming pera, but at least mayroon akong bahay, mayroon na lahat-lahat. Yun lang, simpleng buhay lang na nakatapos na yung anak ko. Saka sabi din ng anak ko, ma, pag makatrabaho na ako, ayoko na talagang napatrabahoin ka. Kasi malaking pasasalamat ko kahit na nag-iisa lang yung anak ko kasi hindi ko man siya kumbaga 3 years pa lang siya, iniwan ko na hanggang ngayon na hinihintay siya lang talaga ang inaano ko na maayos yung buhay niya na hindi niya maranasan yung sa atin ba na mayroon tayong paghihirap sa buhay na naranasan. Gusto ko yung anak ko na maganda yung ng buhay niya. Yun lang. Maraming salamat. Amen. Yan po talaga ang pangarap ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Lalo na sa mga nanay. Amen. Ayan. Lagi lang po tayong hingi ng kanyang patnubay at siguradong magtatagumpay po tayo. Amen. Sino pa po ang susunod? Iyon si Sister. Birthday celebrant. Ayan, isang palakpak kay Sister. Happy birthday. Good afternoon po sa ating lahat. First time. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay, kay Yahweh El Shaddai, sa another birthday na dumating ulit sa buhay ko. At talagang pasasalamat po yun. Nagpapasalamat din po ako kay Ate Maribel na siyang naging instrumento ni Yahweh El Shaddai para kulitin niya ako para maka-attend sa gawain. At sa buwan din po ito po yung 2 years anniversary ko po bilang nung winelcome po ako dito sa gawain. 2 years. Hindi nagsawa sa ating Maribel na kulitin ako every Thursday na umattend nga po sa gawain. Ako naman laging tanggi kasi nga
matutulog. Ganun. After ng mass, uwi, tulog. Ganun lang paggawain ko noon. So sa Ate Maribel, one time sabi ko, ba't kaya hindi ako umattend? Kaya yun, sabi ko kay Ate Maribel, next week, promise, attend ako. So yun, nung Thursday na yun, lahat ng gawain ko, pinagpaliban ko. So ayun, ngayon, andito ko ngayon sa harapan nyo na nagsaserve kay Yahweh El Shaddai at sa Diyos na buhay. Nagpapasalamat din po ako sa tuwing birthday ko, ang wish ko palagi ay hindi para sa sarili ko, kundi para sa family ko, na maging maayos silang lahat. So, yun naman po ang naging tugon ng ating Panginoon na naging maayos po ang family ko kahit hindi man po kami mayaman or ano, basta maayos ang kalusugan po nila lahat. At yun yung pinagpapasalamat ko sa lahat. Yun lang po. Maraming salamat po sa mga kasisters ko po dito lahat na welcome nyo po ako dito sa gawain ni El Shaddai. Thank you. Ayan, mabisa ang pangungulit ng ating Sister Maribel. Amen po ba? Ayan. Lahat po tayo, kailangan natin ang mga kulitin ang ating mga kakilala, lalo na yung mga nag-off ng Thursday. Amen po ba? Para sa ganun, maranasan din nila ang ating nararanasan dito pag Thursday. Amen. Ayan, may oras pa po, si Sister Lorena. Amen. Praise the Lord. Talagang dito na naman. Thanks you, Lord, sa opportunity sa araw na ito po. Ako'y nandito na naman nag-Thursday at saka talagang masabi ko, thankful talaga ako, Lord, sa opportunity na maparito po, makapag-awit is a big blessing po para sa akin. Thank you so much, Lord, sa patuloy na yung biyaya sa akin. Siyempre, yung pamilya ko po ay talagang kasama po yan at saka yung trabaho ko talagang si Lord hindi po nagpapabaya. Lagi po siyang tumutulong sa akin. Sa trabaho ko, I'm thankful po talaga kasi hindi na po wala. Talagang super happy lang po. Tapos yung, alam mo, si Lola, yung sa dati ko man pong trabaho, nagpapasalamat po ako na magkaroon ako ng balita tungkol sa kanya. Thank you, Lord. At saka sa trabaho ko po is maayos na po. At saka, okay po lahat. Yung si amo ko, tapos may bonus pa dyan yung nanay niya. Talagang napapasalamat ako. Hindi ko man nakasama si Lola. Parang doon ko sa kanya natuon ba yung hindi ko nagagawa. Kaya napapasalamat ako kasi masaya po together. Tapos lahat kami mag-share po kung anong meron siya. Tapos yung lahat ng mga dala niya, kahit anong special pa yan, lahat binibigyan niya po ako. At saka parang hindi ko po naramdaman yung trabaho ko. Parang sobrang gaan. Parang lahat, parang matiwasay na lang po lahat. At saka si Lord talaga is talagang super duper. Ang kabutihan niya sa akin talaga sa lahat-lahat. Si Lord lang po ang nagbigay at nagtuturo, nagtulong sa akin. Kaya maraming salamat, Lord. Lahat ng papulit pasalamat sa iyo lamang. Glory to God, glory to Christ Jesus. Amen. Ayan, si Sister Lorena, lagi po siyang nandyan. Sana laging Thursday na lang po siya, no? Yeah, pag-pray natin na babalik na siya ulit sa Thursday. Amen. Ayan. Pwede pa po? Meron pa po bang gustong mag-share? Kung wala na po, magsintayo na po tayong lahat upang patuloy po tayong makinig ng mabuting balita na ihahayag sa atin ng ating elder disciple, si Brother Edgar Relacio, at ang opening prayer ni Sister Shirley sa pamamagitan ng Panambahan, Sister Miles, at sa El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Opening prayer, Sister Shirley. Sister Jenny. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ituon po natin ang ating puso't isipan sa ating pananalangin. Mangyari pong itungo natin ang ating ulo at ipikit ang mga mata. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Marami pong salamat, Panginoon ko,
sa buong sandaling ito na kami po'y muli nagkatipon-tipon upang kami po ay magpuri at magparangal sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng guidance sa bawat isa upang kami po ay nakarating na maluwalhati at matagumpay na nakapakinig ng iyong banal na misa. Maraming salamat, Panginoon ko, sa mga kapatawaran na patuloy mong iginagawad sa bawat isa sa amin, sa aming mga kasalanang nagagawa. Hindi man kami perpekto, Panginoon ko, patuloy kaming nananalangin na sa iyo. Napakalinisin mo po ang aming puso't isipan upang kami po ay marapat sa pananambahang ito at muli po maging karapat-dapat sa paghingi ng mga biyaya mula sa iyo. Pinagpapasalamat namin lahat-lahat sa iyo, Panginoon ko, ang pagprotekta mo sa aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kalaki, Panginoon ko, ng aming mga sakripisyo na nawa po ay palagi mo pong dinggin ang aming mga panalangin ng ayon sa iyong kalooban. Ipinapanalangin po namin, Panginoon ko, sa iyo ang kapayapaan ng aming bansang Pilipinas. Nawa po ay maayos na ang kaguluhan sa aming bansa, magkaisa ang mga tao at muli po maging masagana at masigabong mga pagpapala sa aming bansang Pilipinas. Ganon din po sa mga sandaling ito, inilalapit po namin sa iyo ang aming mga choir, ang aming pianist, Panginoon ko, upang ang mga line up nilang awitin, Panginoon ko, ay marinig sa kalangitan. Ganon din po, Panginoon ko, sa lahat ng mga naririto, ang iyong mga loyal attendees na walang sawa, Panginoon ko, na sumusuporta sa gawaing ito. Pinagpapasalamat namin sa kanila, Panginoon ko, ang patuloy mong paggabay at pagprotekta sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon ko, kaming mga manggagawa mo na pinili mo sa karamihan. Patuloy po na pagkakaisa, pagmamahalan ang mamayani sa bawat isa. Inilalapit po namin sa iyo, Panginoon ko, ang aming elder disciple, Brother Edgar Relasio, na patuloy mo pong basbasan ang kanyang bibig, ang kanyang mga labi, Panginoon ko, na ang bawat kataga na kanyang bibig kasing, Panginoon ko, ay tumimo sa aming puso at isipan, na bawat panalangin, Panginoon namin, nawa po ay mabigyan ng katugunan. Ito po, Panginoon ko, ang aming samot dalangin sa iyong matamis na pangalan, kasama ang Espiritong Banal, together with the intercession of our Blessed Mary, Ever Virgin. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Handa na bang magpuri ang mga anak ng Diyos? Ang lahat po ng handa na pumalakpak sa ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng papuri. Natangin para sa Kanya lamang. Amen. Asopros pong ito, mga kapatid. Taas po natin mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit.
Handa na ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Ang natangdan ay pumalakpak sa ating Panginoon at patuloy nating ibigay ang papuri at pasalamat sa Kanya. Amen. Ano ang buhay natin kay Kristo? Paganda ng Paganda paganda. ng paganda. Payaman ng payaman. Amen. Amen. Halina mga kapatid tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, pasaya ng pasaya, pabuti ng pabuti ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko. Ang buhay ko kay Kristo. 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 Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay. Ang buhay ko kay Kristo. 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 Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda. Paganda ng Paganda, pasaya ng pasaya, pabuti ng pabuti ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda. Paganda ng paganda, pasaya ng pasaya, pabuti ng pabuti ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Amen. At mga kapatid, patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Patuloy po natin ito sa ating mga kamay at patuloy po natin siya papurihan. Yes, oh God. Let us exalt the name of the Lord. I exalt thee.
on the earth. We give you praise, we magnify your name, Jesus. we give you glory, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To God be the glory. And now let us sing Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And now let us raise up our hands and praise the Lord. Praise The Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name.
ka, o aming Panginoong Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka magpakailanman. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang aming Diyos na buhay, Diyos ngayon, at Diyos magpakailan paman. Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng kabutihan, walang sawang ginagawa mo sa buhay po namin. Narito po kami muli sa iyong banal na harapan, upang patuloy ang buhay meron po kami ngayon na iyong ipinagkaloob, o Diyos, ay patuloy ipagkatiwala sa ilalim ng iyong banal na kapangyarihan. Sa kalinga mo, o Diyos, kami ay ligtas. Ikaw ang Diyos na kumukupkup sa amin, ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan, ang Diyos na nakakaalam na kung anong makakabuti para po sa amin lahat. Kaya dakilang Diyos naming nasa langit, patuloy po kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag, at buong pusong nananalig at nananampalataya nga sa aming paglapit, o Diyos, meron kang inilaan para sa aming ikabubuti. Bilang iyong mga anak, hangarin po namin makasunod, o Diyos, sa banal mong kalooban. Hangarin po namin na sa araw na ito, Diyos, magawa namin ang anumang kalugod-lugod po sa iyo. Kaya dumadalangin kami, Ama naming nasa langit, pagpalain mo ang aming puso at ang mga salita mo, o Diyos, na patuloy gagabay sa amin at magbibigay liwanag, magtuturo sa amin, o Diyos, ng mabuting dapat naming gawin. Salita mo lamang, Ama, na dalangin po namin, siyang kumatagpo po sa puso po namin. Ilagay mo sa puso ng bawat isa po sa amin, dakilang Diyos, at hinihiling namin, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus, kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Pagharian mo po kami ng iyong banal na kapangyarihan nang magawa namin ang bawat panuntunan na nais mo, Diyos, gawin namin para sa kaluwalhatian at karangalan ng iyong pangalan. Tulungan mo kami, O Panginoong Jesucristo, na makapamuhay ayon sa kalooban ng aming Amang nasa langit, nang kami magiging kalugod-lugod at makamta namin ang mga pagpapalang kanyang ipinapangako.
Samahan mo kami, O Diyos, sa aming pagtitipon sa dako pong ito at patuloy dinggin ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon at iniwas at pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Maging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwinang nakahanda tulungan ka. Hallelujah, langit siya kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Maging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan tunghayan ngayon ay ating hanguin mula po sa aklat niya, buhat po sa sulat po sa aklat ni Josue, kabanata po ay 1, talata po ay 9, at talata po ay 8 hanggang sa susunod na talata. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na yaon. Dilidilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Papurihan natin ang Panginoon, malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Kamusta na po kayo? I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kanina sa awitin, ano yung inaawit nyo? Payaman, payaman na. Pabuti ng pabuti pa. Di po ba? Yan po ang buhay natin sa kay Kristo, sa ating Panginoon. Amen? Na kung patuloy lang po tayong lalapit sa ating Panginoon Kristo, pabuti ng pabuti tayo. Ano pa? Ano pang gusto nyo? Paganda ng paganda, payaman ng payaman pa. Amen? Ayan, lahat pong pinagpapala ng Diyos. Sino po mga pinagpapala ng Panginoong Jesus? Glory to God. Lahat ng pinagpapala ng Panginoong Jesus, pwede na po maupo. Muli, isang magandang araw po sa inyong lahat. At sa lahat ngayon na naririto, nakikinig ng salita po ng Diyos, ay patuloy pong biyaya na pangako ng Diyos ay patuloy pong dumaloy po sa atin lahat. Amen? At salamat sa ating Panginoon at muli na naman narito tayo para ang kanyang mga salita po ay ating mapakinggan. Dumating na naman ang araw na ito ng Thursday Group para na tayo po ay patuloy na kung saan ang araw na to ay mailaan natin para sa ating Panginoong Jesucristo. Upang ang Diyos ay patuloy po natin mabigyan ng karangalan, kaluwalhatian po sa araw po na ito. At dito po sa ating nabasa po na salita po ng Diyos, ito po mga kausap po dito ng Diyos ay walang iba kundi ang lingkod niyang si Joshua o si Josue na kung saan ay nagiging kapalit ni Moises para ang bayang Israel ay pangunahan po ni Josue patungo doon sa lupang pangako na nais pagdalhan sa kanila ng ating dakilang Diyos, ng ating dakilang El Shaddai. At dito po iniwanan po si Josue ng aklat yung na ibinigay sa kanya ni Moises na kung saan ay doon nakasulat ang mga salita po ng Diyos. Amen? Na ang salita po ng Diyos na naruroon, ang sabi po dyan mga kapatid ay ito po yung magiging daan para na kung saan ang buhay ni Josue po ay magiging pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, amen, payaman ng payaman. Kasi yan ang sabi ng salita po ng Diyos na iniwan po sa kanya, na ang salita po na yun ay patuloy niya po iyon na kung saan ay dilidilihin araw at gabi upang matupad niya ang lahat ng nasusulat doon. Matupad niya ang lahat ng nasusulat doon na at ang sabi po ay magbibigay sa kanya, giginhawa ang buhay niya at siya ay magtatagumpay. Amen? Yung salitang iniwan kay Josue po, sa lingkod po ng Diyos o kay Joshua, ay salita na magdadala sa kanya, magbibigay sa kanya ng isang maginhawang buhay at matagumpay na buhay. Amen. Hindi tayo dinadala ng salita ng Diyos sa kabiguan, bagkus tayo po ay dinadala ng salita ng Diyos sa tiyak po na kung saan ikagaganda ng buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya sabi nga, kapag binaliwala natin ang salita ng Diyos, ang taong nagbabaliwala sa salita ng Diyos ay mapapahamak. Pero ang taong nakikinig at tumutupad nito ay higit na mapalad, higit na pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na sabi nga, sabi ni San Pablo sa sulat niya sa aklat ng mga Roma, ang sabi po sa talata ay 10, kabanata ay 10, talata ay 17, na sabi po, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita po ng Diyos. Amen? Hindi lang po na minsan na nababasa natin ang salita po ng Diyos, bagkus napapakinggan din po natin. Kaya hindi tayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya o pagkakakilala sa Diyos kung wala yung salita niya na ating napapakinggan. Ang sabi nga, paano tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila makakapanampalataya kung wala silang
napapakinggan tungkol sa Kanya. Amen? At tawag po nito, minsan maalala ko po kasi laking probinsya din po ako. Dahil sa laking probinsya po ako, nung araw po, ay hindi naman doktor ang aming linalapitan. Alam niyo po naman siguro kung anong linalapitan at kung saan may tinatawag na bantog o sikat o kilalang ganon, ay kahit ilang bundok pa yan, ay hindi po ba? Dahil may naririnig ka tungkol doon sa mahusay na ganon, ay yun ang ating pinaniniwalaan at yun ang ating hinahanap at linalapitan. Amen? Subalit, dahil po mga kapatid, sa salita po ng Diyos, kung tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, masigit mong makikilala, ay makikilala mo ang Diyos na kung saan masigit makakagawa ng hindi kayang gawin ng tao sa buhay po natin. Amen? Na kinakailangan lang, bukas lang po yung puso natin sa salita po ng Diyos. Kahit naman siguro maraming tao sa daigdig na tumasabi nating sikat, pero wala pa naman sigurong tao na naghati ng dagat. Amen? Di po ba na kung saan sa buong magdamag, pero dito po sa inyo sa Hong Kong, dumaraan kayo sa ilalim ng dagat. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Ayan po mga kapatid sa ating Panginoong Jesus. Pero dito po makikita po talaga natin na kung saan ay pagdating sa pagkilos ng Diyos ay mararanasan lang natin ang tunay na pagkilos po ng Diyos sa buhay po natin sa pamamagitan kung paano natin pinaniniwalaan ang mga salitang ipinaparating sa atin ng Diyos bilang pagkilala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi nga, pananampalataya na ang ating pananampalataya ay hangarin nating dapat maging kalugod-lugod para sa Diyos o di kaya magiging katanggap-tanggap sa Kanya yung ating pananampalataya. At siguro magiging katanggap-tanggap lang yung ating pananampalataya kung buong puso natin na kung saan ay paniniwalaan ang salita ng Diyos at ito'y sundin sa buhay po natin. Dahil yung pagkilala sa salita niya at pagsunod, tunay nga kung saan ay pagkilala na mayroong Diyos sa buhay po natin. Merong Diyos tayong kinikilala sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Isang pananampalataya na alam po naman natin na kapag sinampalatayanan natin ang salita po ng Diyos, ito po yung magdadala sa atin sa tagumpay kahit sa ano pa mang mga kagipitan maari dumaan sa buhay natin. Kasi alam po ng ating dakilang Diyos na si Josue nung kanyang hirangin ay sila po'y kinakailangan makikipagdigma, amen, para marating nila yung lupang pangako. Marami silang mga pagsubok na pwede nilang pagdaanan, kaya nung sandali po na yan ay alam po ng Diyos na sa gitna ng mga pagsubok na kanilang pagdadaanan, magtatagumpay lang po sila kapag po mga kapatid ay sinunod nila ang lahat ng tuntunin ng ating dakilang El Shaddai. At ang kagandahan po dito mga kapatid, sinasabi po ng Diyos kay Josue, alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. At ano yung mga tagubilin niya? Ang sabi po dito, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Amen? Ibig sabihin, huwag kang masiraan ng loob na gawin ang kalooban ko. Huwag kang masiraan ng loob na gawin, sundin ang mga salitang iniwan ko o tagubilin ko sa iyo. Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa. Amen? Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa na kung saan gawin, sundin ang lahat ng sinasabi ko sa iyo. At itong sinabi po sa kanya ni Yahweh, sapagkat ako'y sa iyo saan ka man pumunta. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, talata 29, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin, sapagkat lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa Kanya. Amen? Ang sabi po, ang Diyos ay naririyan, lagi nating kasama ang Diyos kapag tinutupad natin ang kalooban po ng Diyos. Amen? Kasi kung gumagawa tayo ng hindi kalooban ng Diyos, alang naman sabihin pa ng Diyos kasama niya tayo, lalabas na sa ang may gawa noon. Amen? Di po ba? Malamang hindi na ang Lord ang kasama po natin. Kaya dahil po ang Diyos, mga kapatid, ang sabi po dyan, ang Diyos po ay kasama natin. Ang sabi po, saan ka man po maroon,
hindi kita iiwan. Ang sabi po diyan, ako ay sasayo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos na to isa sa atin. Ang sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, kabanata po ay 3 at talata po ay 20, ipinapahayag po dito ni San Pablo ang ganitong pangungusap, mga kapatid. Sa Diyos na nakakagawa ng higit kaysa lahat na maari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang Diyos na ito, ang sabi ni San Pablo, ang Diyos na kasama po natin, ang Diyos na naghahari po sa bawat isa po sa atin, ang sabi po, Diyos na makakagawa ng higit sa lahat na maari nating hilingin at isipin. Amen? Anumang maari mong iniisip ngayon, anumang maari na hihilingin mo ngayon, mga kapatid, ang sabi po, ang Diyos na siyang kasama natin ay magagawa niya iyan sa atin. Amen? Napakaganda nung sinasabi po ng Diyos sa lingkod niyang si Josue, ang sabi niya, hindi ka dapat masiraan ng loob na gawin ang anumang sinasabi ko, ang anumang salitang ipinaparating ko sa iyo, sapagkat ako ay kasama mo. Amen. Nararamdaman ba natin na kasama natin ang Diyos? Sinong naniniwala na kasama niya ang ating Diyos? Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na natitiyak po natin na kapag kasama po natin ang ating Diyos, ay naririyan tayo lagi sa isang kalalagayan na may katiyakan po tayo. Amen? Kaya hindi ka maaring alipinin ng takot. Kaya sabi ng Lord, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat masiraan ng loob. Kasi kasama mo ako ay sa iyo. Ang sabi sa aklat ng Bilang, kabanata po ay 14 at talata po ay 8, itong sinasabi po dito sa aklat po ng Bilang. Kung luluobin ni Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang magagapi sapagkat kasama natin si Yahweh. Samantalang sila'y wala nang mapanganganlungan. Amen? Parang sinasabi po ng mga taong ito naniniwala sa Diyos, sila'y wala na silang pwedeng panganganlungan na masihigit pa kaysa ating Diyos. Amen? Kaya tiyak na malulupig natin sila kasi ang Diyos ay kasama po natin. Wala silang pwedeng panganlungan na kung saan hihigit pa at pwedeng tumalo sa Diyos na kasama po natin. Kaya ito po yung paalala sa atin bilang mga mananampalataya, hindi lang ito paalala po kay Joshua ng ating Diyos na dapat siyang magpakatatag sa mga maaring mga suliranin na kanyang daranasin sa kanyang pagsunod bilang paghirang sa kanya ng Diyos, ipinaparating din ito sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na bilang kanyang mga anak, mga tinawag, hinirang, bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat masiraan ng loob, hindi tayo dapat matakot. Na kung saan patuloy po na panindigan sa buhay natin ang salita po ng Diyos. Ang sabi po dyan sa sulat po ni Pablo sa 2 Korinto, kabanata po ay 4, talata po ay 18. Kaya ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na alam po natin lahat ng bagay sa daigdig na ito may hangganan. Isa lang ang walang hangganan, ang Diyos lamang. Siya ang Diyos noon, siya ang Diyos ngayon, siya ang Diyos magpakailan pa man, hindi nagbabago ang Diyos. Amen? Hindi lumilipas ang ating Diyos, nananatili siyang Diyos, mga kapatid. At kung ang ating paningin ay nakatuon sa ating Diyos, hindi lang basta yung paningin natin nakatuon sa ating Diyos, kundi matatanaw mo din kung anong magagawa ng Diyos sa buhay natin, kung anong kayang ibigay ng Diyos sa buhay po natin. Amen?
At alam po natin, walang imposible po sa Diyos. Amen. Ang imposible sa tao, alam natin, ay posible po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi po diyan, ituon lang natin buong tayo na kung saan maniwala na ang Diyos nga na ito ang naririyan kasama ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na marami tayong makikita na mga karakter sa Biblia na kung saan ay tumayo sa kalooban ng Diyos, na kung saan ay nagkaroon ng mga taglay na lakas ng loob na harapin ang mga dapat nilang harapin, na kung saan ay sila ay nagtatagumpay dahil alam nilang kasama nila ang Diyos. Maging si Haring David, nung harapin niya si Goliath, ang tingin sa kanya ni Haring Saul, may gatas pa sa labi. Siguro kapag narinig niyo yung salitang may gatas ka pa sa labi, at talagang masasabi natin, wala ka pang sapat na kakayahan, di po ba? Wala ka pang sapat para magawa yung mga bagay po na yan, mga kapatid, o sa isang salita, wala ka pang pwedeng ipagmalaki. Wala ka pang pwedeng patunayan, maaari mga kapatid. Subalit, ang sabi po ni Haring David nung sandali na yan, haharapin ko ang higanting iyan sa pamamagitan, sa pangalan ni Yahweh. Amen? Sa pangalan ni Yahweh, na kung saan hindi ako haharap sa higanting iyan na hindi ko kasama ang Diyos. Amen? Lalabanan ko siya at tinitiyak ko mapagtatagumpayan ko, matatalo ko ang higanting iyan dahil kasama ko ang Diyos. Nakikita natin na yung problema para kay Haring Saul at sa kanyang mga kasamahang mga kawal, sundalo na kanilang kinakatakutan, kay Haring David, hindi niya kinakatakutan po iyon. Dahil alam niya, may Diyos siyang kasama. Amen? Kahit anong suliranin meron tayong dinaraanan maari sa ating pangingibang bansa, mga kapatid, ako naniniwala, ang mga suliranin na yan, mapagtatagumpayan din natin kung alam po natin may Diyos tayong dapat kapitan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus na naririyan po yung tapang, taglay yung tapang. Kaya sabi po dyan ng ating Diyos kay Joshua nung sandali na yan, magpakatapang ka lang. Tatagan mo lang ang loob mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Ito ang kailangan po kasi natin, tapang. Ang sabi po sa Unang Korinto, sa sulat ni Pablo sa Unang Korinto, kabanata po ay 6, at talata po ay 11, sinasabi po ang ganito, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Kaya kasama natin ang Diyos. Alam natin kasama natin ang Diyos. Nananahan po siya sa atin. Na dapat mararamdaman natin iyan sa buhay natin na araw-araw, naririyan ang Diyos kasama natin, nananahan po siya sa bawat isa po sa atin. Kapag iyan po yung ating laging nadarama sa buhay natin, narito siya. Ang sabi po, tinanggap ninyo ang Espiritu mula sa Diyos. Tinanggap. At gamitin ninyo ang katawang iyan para maparangalan ang Diyos. Amen. May tapang tayong gumawa ng mabuti o kabutihan. Dahil alam natin, bilang Kristiyano na sinasamahan, kasama natin ang Diyos, na sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, kinakailangan maparangalan natin ang ating Diyos. Amen? Maparangalan po natin ang ating Diyos. Kaya, kung ito po ay kasama natin ang Diyos, sinasabi nga po sa sulat ni San Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 6, talata 13, huwag niyong ipailalim sa anumang kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan upang gamitin sa kasamaan, kundi ipailalim ninyo
sa kapangyarihan ni Kristo upang magamit ayon sa kanyang katwiran. Amen? Ayon sa kanyang katwiran. Na ang buhay po nating ito, kung ito'y nasa ilalim, kung laging kasama natin ang Diyos, maramdaman natin lagi, dapat maramdaman natin sa buhay po natin na tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. At kung nararamdaman natin na tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, hindi niya ipapahintulot na gumawa ka ng masama. Hindi niya ipapahintulot na kung saan, mga kapatid, gumawa ka ng ikakasira po ng bawat isa po sa atin. Napakasarap madama sa buhay natin, nakasama natin siya. Amen? Nakasama po natin ang ating Panginoon na sa mga sandali na to, masasabi natin sa ating sarili, narito siya, templo niya ako, nananahan sa akin yung kanyang espiritu. At habang nananahan sa akin yung kabanal na espiritu, ang paghahari po ng Diyos, ayaw niya akong gumawa ng masama. Amen. Ayaw niya nung katawan na ito na kung saan pinanahanan niya ay maging instrumento ng anumang hindi mabuting gawa. Kaya sinasabi, pinaalala po sa atin ni San Pablo, na sabi ni San Pablo, sa sulat niya sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 1 hanggang 2, ang sabi po diyan, magbago na kayo ng isip. Amen? Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito upang mabatid ninyo kung ano ang talagang mabuti at talagang ganap sa harapan ng ating Jesucristo na dapat natin matutunan gawin sa buhay po natin. Kasi minsan, sa totoo lang din naman, para baga minsan nabubuhay lang tayo, minsan gumagalaw lang tayo na parang hindi natin kasama ang Diyos. Pero kapag talagang iniisip natin, pinaniniwalaan natin, pinananampalatayanan po natin na ang Diyos na nagsabing hindi kita iiwan, saan ka man pumaroon, ako'y sumasa iyo, at kung atin pong talagang tingnan ng na tila bagay damdamin natin kung paano talaga tayo sinasamahan ng Diyos, na ang sabi ni San Pablo, nananahan siya sa iyo. Naririyan siya sa iyo. Amen? Siguro magkakaroon tayo ng buong ingat sa bawat pagkilo, sa bawat pagsalita po natin. Kasi kapag anumang namumutawi sa labi po natin, pwede magiging ikakasira niya, pwede namang makakapagbigay kaluwalhatian sa kanya. Kaya gano'n na lang ang sabi po, paalala po ni Santiago, na hindi pwedeng na kung saan sa pamamagitan ng labi po natin ay mamutawi yung mga pag-aalimura sa ating kapwa na sa din naman natin ginagamit sa pagpupuri sa Diyos. Amen? Na nais ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, na ito ang nais ng Panginoong Jesus kay Joshua. Yung salita na yan, na iiwan ko sa iyo, yan yung salita na kung saan para ikaw makapamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at sasamahan ka ng Diyos at pagpapalain at tinitiyak ang tagumpay sa buhay mo. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos na ito ang nais ng ating Panginoong Jesus. Masarap, minsan, may mga tao tayong gusto na makakasama, ang sarap na nakakasama natin sila. Di po ba ang saya po na nakakasama natin sila? Pero minsan, kahit naririnig natin yung pangangaral ng salita ng Diyos na hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos, ang Diyos ay sumasayo, pero malungkot ka pa rin. Para hindi ka naging masayang kasama siya. Amen? Pero hindi dapat, di po ba? Hindi dapat maging malungkot sapagkat alam po natin kapag sinabi ng Diyos, ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Na ang sabi sa Diyos mo, hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen? Ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Kung wala ang Diyos, ay walang kasiyahan ang sinuman. Ang sabi po sa aklat ng mangangaral, na alam natin ang may akda ng aklat ng mangangaral ay taong pinagpala ng Diyos. Amen? Pinagpala ng Diyos si Haring Solomon, pero ang sabi ni Haring Solomon, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Na tila baga, andudo na sa Kanya ang lahat. Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, nasabi ng taong ito, hindi yan ang tunay nagpapasaya sa tao.
ang lahat ng ibinibigay ng Diyos, kundi ang tunay nagpapasaya sa tao, mismo ang Diyos kapag nakasama niya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na tayo po, na sinasabi po natin, mga kapatid, na minsan po tayo po, sabi natin, Lord, nananahan ka sa akin. Diba? May pananampalataya tayo. Kanina ang sabi po sa awitin, anong inaawit nila? A pure heart. Di po ba? A pure heart. Pag sinabing pure heart, sabihin na lang po natin, ay nagiging tunay, nagiging ang puso natin, nagiging tunay, nagiging ganap sa paningin ng Diyos kapag ang puso na yan ay tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Na ang tunay na puso na nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, alam natin, hindi niya hinahayaan alipinin ng kasalanan ng puso pong iyan. Hindi niya hinahayaan na pagharian ng anumang kasamaan ang puso pong iyan. Kaya, madyan po natin makita, may pananampalataya tayo sa Diyos, pero gaano kakauhaw na ang Diyos ay laging makasama? Gaano ka nagugutom na ang Diyos ay makasama araw-araw? Maari may pananampalataya po tayo, pero minsan, sa kabila ng ating pananampalataya, minsan wala tayong ganong pagkauhaw na makasama ang Diyos sa buhay natin araw-araw. Ang sabi ni Haring David, ang nais ko'y manatili sa templo ng Diyos upang makita ko lagi ang kanyang kagandahan. Amen? Upang makita ko ang kanyang kaluwalhatian. Kapag sinabi ni Haring David, makita ko ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kagandahan, alam po natin, nahahayag ang kagandahan ng Diyos kung paano, kapatid, ay nagaganap sa buhay natin ang magandang ginagawa ng Diyos. Amen. Yung bawat mabutit nagaganap sa buhay natin, yung bawat magagandang nagaganap po sa buhay po natin, mga kapatid, yun po ang naghahayag ng tunay na kagandahan ng ating Diyos. Kung walang nangyayaring maganda sa buhay natin, wala ang Diyos na nakakagawa niyan sa buhay natin. Wala po siya sa buhay po natin. Pero kapag po ang tayo nananampalataya sa ating Diyos, ang tunay maari nating pananampalataya po ay makikita din minsan kung gaano tayo kauhaw na makita ang Diyos. Makasama ang Diyos kung gaano tayo kauhaw araw-araw na makita sa buhay po natin ang magagandang ginagawa ng Diyos. Kung gaano tayo kasabik na sa araw na ito, ay makita ang mabuting gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya kung lagi mong hinahangad araw-araw na makita, mga kapatid, yung mabuting maaring gawin ng Diyos sa buhay mo, talagang kauuhawan mo siyang makasama. Amen? Kauuhawan mo siyang makasama at higit sa lahat, mga kapatid, lagi po natin na kung saan ay hahangarin din sa buhay natin na sa araw na yan, mabigyan natin mga papurit pagsamba. Amen. Nararapat ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri para po sa ating Panginoong Jesucristo. Kayo po ba'y pinagpapala ng Diyos? Ang sabi ng Diyos kay Joshua, yan yung salitang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Amen. Tayong lahat nag-aaral. Di po ba? Sino po dito mga nakapagtapos sa pag-aaral? Alam po natin, nag-aaral po tayo para na kung saan yung mga pinag-aralan natin na yan ang magdadala sa atin sa magandang magiging buhay po natin. Amen? At tama din naman, di po ba mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, yan nagdadala sa atin na kung saan sa magandang magiging buhay po natin. Pero dito sinasabi talaga ng ating Panginoong Jesus, nung tawagin niya ang lingkod niyang si Joshua, ang sabi niya, yung salita ko rin magdadala sa iyo sa tagumpay. Yung salita ko rin na yan, magbibigay sa iyo ng magandang buhay, giginhawa ang buhay mo kapag yan ay natutunan mo rin gawin sa buhay mo. At higit sa lahat, kapag ginawa mo yan, tinitiyak ko sa iyo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God, hallelujah. Naniniwala ba tayong kasama natin ang Diyos?
Sinong naniniwalang kasama niya ang Diyos? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung nais natin na kung saan ay hinahangad na maranasan araw-araw ang kabutihan po ng ating Diyos, na alam natin kabutihan higit sa kabutihang magagawa ng tao sa buhay po natin. Amen? Ay mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, kasi ito lang nais ng Diyos. Kasi ang bayang Israel, nung sandali na yan, alam po natin kung gaano katigas ang kanilang ulo. Na kahit si Moises sumusuko sila, tapos mamanahin iyon ni Joshua, ihirangin siya ng Diyos na kung saan ay alam naman po ni Joshua nung panahon na yan kung gaano katigas ang ulo ng bayang Israel na inilabas ni Moises doon sa Ehipto para dalhin sa lupang pangako. Na kung saan sabi ng Diyos ay ito yung salita kung iiwan sa iyo, ituro mo yan sa kanila. Amen? Ituro mo yan sa kanila, huwag kang magsawang ituro yan sa kanila sapagkat yan ang tunay na magdadala sa inyo sa tunay na tagumpay. Kung kasama po natin ang ating Diyos sa buhay po natin, itong sinasabi po sa aklat po ng Hebreo, kabanata po ay 11 o kabanata po ay 13, at talata po ay 6, ipinapahayag po dito mga kapatid, walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming mga panganib minsan sa buhay po natin. Amen? Maraming panganib. Araw-araw naliligid tayo ng maraming panganib sa mundong ito. Alam natin, puro suliranin ang mayroon sa mundo pong ito. Hindi natin natitiyak talaga kung anong mga kabutihan maari mga kapatid naririyan sa paligid po natin. Pero lagi po na lang natin isipin na sa daigdig po na to, halos laging araw-araw na sa panganib ang buhay po natin. Na sabi nga ni San Pablo bilang mga lingkod ng Diyos, ang kanilang kalalagayan habang dito sa daigdig na to bilang naglilingkod sa Diyos ay parang mga tupang araw-araw ay tila bagay dinadala sa katayan. Ano? Yun ang kanilang na kung saan na tawag nito, inahalimbawa po na kalalagayan po nila po sa daigdig po na ito. Pero dito po sinasabi po dito ay ang Diyos ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Amen. Maraming panganib, pero habang nakatayo ka sa salita ng Diyos. Amen. Habang ginagawa mo yung tama. Amen. Sa gitna ng mga panganib na yan, anumang banta mayroon sa paligid po natin, habang ginagawa natin, habang tayo tumatayo sa kalooban po ng Diyos, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen. Ang sabi po dyan sa sulat po ng Hebreo, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Anong magagawa sa akin ng tao? Sa sulat ni Pablo sa aklat ng Roma, kabanata po ay 8 at talata po ay 31, ito naman ang sinasabi po ni San Pablo mga kapatid sa kanyang sulat sa aklat po ng Roma, kabanata po ay 8, talata po ay 31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya maipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kung ang Diyos ay panig sa atin, naniniwala ba kayong ang Diyos ay panig sa atin? Anong palatandaan na ang Diyos ay panig sa atin? Ang sabi dito ni San Pablo, ang Diyos ay panig sa atin dahil kahit ang kanyang bugtong na anak, hindi niya ipinagkait, ibinigay niya para sa ating ikabubuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ganito ang Diyos na ito mga kapatid, nakasama po natin na ang sabi nga, kahit yung kanyang anak ay hindi ipinagkait sa atin, bagkus ibinigay po sa atin, tinitiyak ng Diyos na ito, hindi kanya pababayaan. Amen. Tinitiyak niya kapatid
na hindi niya hahayaan na ang buhay mo ay mailagay sa tinatawag po na kung saan kapatid ay kabiguan ang buhay po natin. Bagkus sinitiyak niya po, nang sabi po, magtatagumpay po tayo. Amen? Isa lang ang kailangan, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, salita ng Diyos. Amen? Manampalataya tayo na ang sabi, ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay ang kilanlin mo ang kanyang salita, sundin, tayuan iyan. Amen? Kahit anumang pagsubok, kahit anumang suliranin, at ang sabi ng Diyos, kasama mo ako. Kasama mo ako saan ka man pumaroon, tinitiyak ko sa iyo, magtatagumpay ka. Tumayo po tayong lahat. Panandalian natin iyuko ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Damhin mo ngayon ang Diyos na iyong kasama. Ang Diyos na nagsasabing, wala kang dapat ikatakot. Alam niya kung anong suliranin mo. Alam niya kung anong problema mo. Dahil kasama mo siya. Alam niya kung anong pinagdadaanan mo. Dahil kasama mo siya. At ang lagi niya lang paalala, huwag kang bumitaw sa salita ko. Magtiwala ka sa salita kong ipinapahatid ko sa iyo. Huwag kang matakot na sundin iyan. Huwag kang masiraan ng loob na sundin iyan. Huwag kang mawala ng pag-asa na gawin ang kalooban ko. Ako isa sa iyo. Saan ka man pumunta. Ang Diyos ay nasa panig natin. Ipinapahayag niya sa atin, kung hindi niya ipinagkait sa atin ang kanyang bugtong na anak, naririyan siya lagi para sa iyo. Panginoong Hesus, isa lang ang nais din po namin, magkaroon po kami ng puso na kung saan mananatiling tapat sa iyo, Panginoong Hesus. Puso na magiging kalugod-lugod sa iyo, Panginoong Hesukristo. Puso na hindi magiging alipin ng kasalanan, kundi patuloy na pinananahanan ng iyong salita, O Diyos. Puso na patuloy na minamahal ang bawat salita mo at tunay na sinusunod, Panginoong Hesus. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A heart that hides Your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one who rules and reigns. A heart that pleads compassion, that pleases You, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to Your throne. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain Mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain Mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso'y sa'yo walang alinlangan.
Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa iyo lamang, Jesus. Handog ko ay papuri sa iyo lamang, Jesus. Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Magkaroon po kami ng isang pusong dalisay o Diyos na sa iyo'y tunay na nagmamahal, nagiging tapat sa iyo, Panginoong Hesukristo. Puso na walang ibang hangarin kundi sundin ang iyong kalooban. Gawin ang mabuti, Panginoong Hesukristo, para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Nang ikaw ay patuloy manatiling makasama po namin sa aming buhay. Pagpalain mo ang puso namin, Panginoong Hesus. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan sa lahat na aming taglay na karumihan, Panginoong Hesus. Hugasan mo kami, Panginoong Hesukristo. At dalangin namin, Panginoong Hesus, patuloy mo, Diyos, kami pagkalooban ng bagong puso at bagong espiritu, Panginoong Hesukristo. Pusong tunay na magmamahal sa iyo. Pusong tunay na susundin ang kalooban mo. Panginoong Hesus, buong puso kaming nananalig, tapat ka sa iyong pangako. Kapag tinupad namin ang nais mo, gagawin mo ang mga pangako mo sa buhay namin. At wala po kaming inaasahan, O Diyos, na kabutihan, kundi ang kabutihang magagawa mo sa buhay po namin, Panginoong Hesus. Dahil ang mabuting magagawa mo ay hindi kayang gawin ng sino paman sa buhay po namin. Kaya, Panginoong Hesus, ito ang aming pinakananais, ang manatili po sa iyo, Diyos, at ang manatiling kasama ka namin sa aming buhay. Salamat, Panginoong Hesus, sa mga salita mong nagpapaalala po sa amin. Sa salita mo, Diyos, na patuloy dumadalaw ng puso po namin upang ikaw, O Diyos, ay patuloy po namin mapagbigyan ng daan at mapaghari po sa buhay po namin. Panginoong Hesus, muli sa hapon pong ito, kumakato kami sa pintuan ng puso mo. Batid mo ang aming mga suliranin, batid mo ang aming mga pangangailangan. Hinihiling namin ang iyong kamay, dakilang El Shaddai, sa mga sandali po na ito, na sa ngalan ng Panginoong Hesus, ilaan mo po sa amin. Ikaw lang ang makakapagkaloob, O Diyos, ng tunay naming pangangailangan at buong puso naming inaasahan na sa hapon pong ito sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag sa puso mong mahabagin, O Diyos, hindi mo kami bibiguin. Tutugunin mo ang aming mga dalangin. Kausapin natin si Lord, panandalian, ibulong niyo sa Kanya ang nais niyo po. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Hinihiling namin, lahat ng may karamdaman, abutin mo na yung pagpalang kamay at ipagkaloob ang kagalingan, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Maging ang aming mga mahal sa buhay, O Diyos na may karamdaman, abutin mo, Lord God, ng iyong mapagpalang kamay at ipagkaloob ang kagalingan. Maging ang mga amo na aming pinaglilingkuran sa bansang ito, Diyos, abutin mong pagpalang kamay at ipagkaloob ang kagalingan, Panginoong Hesukristo. Ama naming nasa langit, patuloy mong ipagkaloob sa amin at sa aming mga mahal sa buhay ang magandang kalusugan, ang biyaya na magandang kalusugan, kalakasan, O Diyos, araw-araw. Salamat, Ama naming nasa langit, at dalangin namin, O Diyos, ang buhay na maginhawa, ang buhay na sagana, O Diyos, ipagkaloob mo po sa amin. Pagpalain mo, dakilang Ama naming nasa langit, ang nalalapit na anibersaryo, Ama ng banal mong gawain, dakilang El Shaddai sa bansang Pilipinas.
Ipagkaloob, Ama, magandang panahon sa araw ng pagdiriwang dakilang Diyos. At dalangin po namin, Ama, na pagpalain mo po ang aming punong lingkod na sa araw ng anibersaryo, O Diyos, makasama po namin sa dakilang El Shaddai. Salamat, Ama naming nasa langit, at patuloy, Ama, ng aking mga kapatid habang naririto, O Diyos, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy, Ama, na ang pagsasamang pangako mo ang patuloy pong iparanas po sa kanila. Punuin sila, O Diyos, ng mabubuting bagay na kanilang pangangailangan araw-araw. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo at patuloy kayong samahan ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Mga kapatid, manatili tayong nakatayo upang dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa Kanya, Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid sa iyong panunood, yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpenteng liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan.
Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak ka ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ibinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga palang upang salatain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpukumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, na Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.